It's me again, Alicia ninyo mga minamahal, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, alam nyo ba yung ibig sabihin ng kiss of death? Ang halik ni kamatayan, oo. Yan po yung sabi ni Presidential Advisor on Poverty Alleviation, Larry Garon. Kung sinong ditong sumasama kay Sara Duterte, napapahama, kabay oo. Ni halos nga mga inendorso niya, talo. Di ba, pansinin ninyo? Tapos yung mga sinasabihan niyang matatalo, ayun, nanalo. Di ba? Paano ba naman kasi? Wala nang naniniwala. Diyan kay Sara Duterte. Anak ng hindot na yun. Sinong maniniwala sa isang vice-presidenteng sinungaling? Ni hindi nga nakakasagot eh. Sa public transparency, sa mismong impeachment complaint, hindi nga nakakasagot. Humingi pa ng tulong sa Supreme Court. Tapos tao, magtitiwala pa sa iyo. So ngayon, pakinggan natin tong sinabi ni Attorney Larry Gadon. Basahin natin ha. Mga i-endorso ni VP Sara, paniguradong matatalo. Ay halata. Oo, kahit di nasabihin, halata na matatalo. Iginiit ni Presidential Advisor on Poverty Alleviation, Larry Gadon, na may tuturing umanong kiss of death. Aray ko. Kiss of death ang pag-endorso ni Vice President Sara Duterte sa sino mang kandidato. Pahayag ni Gadon, kasunod ng naging resulta ng special election sa Antipolo City kung saan natalo ang kandidatong inendorso ng vice-presidente. Actually, mga minamahal, kada endorso ni Sara Duterte, meron talaga yung halik ng kamatayan. Oo, halik ni Satanas. Hindi ba yung mananalo yung mga masasamang ugali, oy? Di ba? So, sa resulta kasi ng botohan, nanguna si Philip Bong Acop na may 60,000 vote. Habang nakakuha lamang ng 12,000 na boto, ang katunggalin niyang si Reden Laga na inendorso ni Sara Duterte. Ang mahal magpa-endorso sa'yo, Sara, pero talo lang din pala yung kay Natnan. Diba? O ngayon, panoodin natin tong sinabi ni Larry Gadon. Oo, pares kasi tong disbarred eh. Silang dalawa ni Sara Duterte. Okay, I'm just trying to be fair, ha? Diba si Larry Gadon na disbar 2 beses? Itong si Sara mukhang madidisbar na din eh. Anyway, sige. Nadisbar lang din naman itong si Larry Gadon. Syempre, kakapagiging patolan niya. Si Sara Duterte, hindi madisbar-disbar. Vice-presidente kasi, malakas din kapit eh. Diba? Sige, alright. Okay lang kahit nadisbar. At least yung sinasabi niya, mga totoo. Pikon kasi itong mga kampo ni Sara Duterte. Panoodin natin to mga minamahal. Kiss of death. Ito ang daladala ni VP Sara sa sino mang kandidato na kanyang i-endorso at kung sino mang kandidato ang mapahanay sa kanya. Lagapak, olats, talo, at... Ang sakit sa word. Lagapak, olats, talo. Lagapak, olats, talo. Tapos mangyari din yun kay Sara Duterte. Lagapak, olats, talo. Kiss of death. Ang halik ni kamatayan. Pag sumama ka kay Sara Duterte, para mo na din binuksan ng pintuan ni kamatayan eh. Continue tayo mga minamahal. Bigo. Yan ang nangyayari dahil si Sara ay merong kiss of death. Bakit kiss of death? Kasi ayaw ng mga tao sa kanya. Kaya kahit sino... Hoy, totoo yan. Ayaw talaga ng mga tao kay Sara. Yung mga may gusto kay Sara, trolls lang yun. Di yun totoo, AI. Mga AI yun. Continue tayo. Ang i-endorse niya, talo. Natatandaan nyo sa Manila, kinampanya rin niya na wag iboto si Benny Abante at saka si Joel Chua dahil sila ay mga miyembro ng Quadcom. Pero ano nangyari? Panalo pa rin sila. Kaya nga, walang epekto yung mga endorsement na yun ni Sara. Kasi ang mga taong bayan ay pagod na at sawa na sa kanyang mga propaganda. Oo, ang hilig kasi sa propaganda, mga minamahal, ni Vice President Sara Duterte. Yung propagandang black propaganda. Paninira, gusto, trabaho, ayaw. Yan yung vice-presidente natin. Nag-focus siya sa paninira, sa pagiging kritiko instead na magtrabaho sa mamamayang Pilipino. Paninira, gusto, trabaho, ayaw. Baka vice-presidente natin yan. 'Di ba? Pangako, gusto, tupad, ayaw. 'Di ba? Kiss of death. Continue tayo mga minamahal. Sinungalingan. At yung kanilang mga
survey na yan, doon sa Antipolo, pinalabas nila 80% yung kalaban ni Bong Akop. At si Bong Akop ay 20% lamang. Ano ang nangyari? Baliktad. 80% si Bong Akop at yung kalaban naman ay 20% lamang. Mahusay naman na tao yung kalaban niya at yun naman ay naglingkod bayan na rin. Kaya lang, talagang mali na ikaw ay magpapa-endorso kay Sara. Kaya ito, leksyon na ito sa mga kandidato na pag kayo ay nagpa-endorso kay Sara, kayo ay siguradong talo, lagpak. O kabaliktaran nito doon sa sinasabi ng isang taga Duterte camp na ang sinasabi lahat daw ng boboto sa impeachment ni Sara ay sisiguraduhin nila na matatalo sa 2028. Bakit? May tao ba kayo? Hindi nga kayo makapagbuo ng rally. No? Magtawag na kayo ng rally sa Bakit? May tao ba kayo? Hindi nga kayo makapagbuo ng rally? Ang tawa ko malaloy, totoo yun. Yung one time, big time rally nila hanggang ngayon, natupad ba? Di ba? Hindi pa din, mga minamahal? See? Yung one time, big time rally nila, kung titingnan ninyo, kala ninyo talagang malakihang rally, no? Kala ninyo mabubudol, no? Kala talaga natin talagang one time, big time, eh. Kala natin may tao, eh. Putang ina yan, nung nakita natin, mas madami pa yung Lala Move Rider. Mas madami pa yung Angkas Rider. Di ba? Nakakaloka. Continue tayo, mga minamahal. Sa ngayon, tingnan ko kung gaano karaming tao nyo. Wala. Kayo-kayo lang rin yan. In fact, yung inyong mga maisog rally, nilalangaw. Kaya, hindi nyo pwedeng sabihin na marami kayong tao. At saka yung mga survey na yan, na mga trust rating daw, mataas si Sara. Ha? Paano nangyari yun? Samantalang, galit na nga yung mga tao sa kanya. Galit na sa mga katiwalian nila ng pamilya niya. Doon sa tatay niya, EJK, yung Pogo, yung online gambling, yung kung ano-ano pang mga katiwalian. Pagkatapos sasabihin nyo, malakas sila, kalukuhan yan. Yan kasing Pulse Asia, SWS, mga bayaran yan. Kung ano yung... Oy, si Larry ka doon nagsabi, ha? Yung Pulse Asia, yung SWS, bayaran yan. Ipapagawa ng nagbabayan sa kanila, yun ang sasabihin nila. Kaya huwag kayong maniwala dyan sa mga survey na yan. Kasinungalingan, napatunayan yan. Dito pa lamang sa Antipolo, napatunayan yan na yung mga survey na yan ay mga pawang mga kasinungalingan at kalokohan. Yan ay para lamang linlangin ang taong bayan. At dito ay lumabas na kahit na ini-endorse ni Sara, kahit pinapalabas na, niloloko nila mga tao na merong survey na mataas. Ano nangyari? Kiss of death! Kiss of death! Palakasan mang asar, tas kalaban nyo si Larry doon, iyak kayo malala. Kiss of death. Diba? Actually, totoo. Yung grupo talaga ni Sara Duterte is manlilin lang. You know, they are convincing the Filipino people that Sara Duterte is very, malakas. A very strong leader. Very strong person. Naay ba person nga strong, pero sige pag nilalag? Meron bang strong person na hindi marunong humarap sa tinatawag nilang bloodbath? Sige nga! Saan kayo nakakita ng strong person na hindi man lang maharap-harap or hindi mapanindigan yung bloodbath? Anak ng putang ina, oo. Nainis ako sa inyo. Alright, it's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.